So part 2 tayo mga kaibigan ko sa secret decision Boying Remulla versus Joel Villanueva. So ito na nga, naghihimutok na itong si Ombudsman Boying at magsulat daw siya kay Senator Tito Soto upang kanya itong hikayatin na unang order ni Ombudsman Conchita Carpio Morales noong 2016 kung saan hatulan ito ng violation of Republic Act 3019, Anti-Graft and Corrupt Practices Act, malversation of public funds, and malversation through falsification of public documents. Nangyari pala yung kasong ito noong 2008, nung panahon sa PIDA pork barrel scam noon. Noong panahon na sinampahan siya ng kaso, kongresista pa siya hanggang 2009. Ngayon, noong 2010 to 2015, Presidente Noynoy ginawa itong chairman ng TISDA. Tapos na yung termino niya, pumutok yung iskandalo. Ang iskandalong ito, nag-ugat nga doon sa 10 million na PIDA budget na umano'y hindi niya ginamit ng tama. Ang akusasyon noon is pinagbibili daw niya ng mga seeds, mga fertilizer, mga tractors doon sa farmland sa somewhere in Compostela Valley. Ngayon, nung inimbestigahan, lahat ng mga dokumento hindi totoo. So, kaya pinailan siya ng kaso. Noong pagbaba niya sa TISDA, tumakbo itong senador. Tumakbo siya noong eleksyon ng 2016. Nanalo. New fight senator siya. Doon lumabas ang hatol sa kanya na patunayang lumabag siya doon sa mga kasong hinabla sa kanya. So na inatulan siya ni Ombudsman Morales at nagpababa nga ng dismissal order. Ang nangyari, ngayon yung sinerve yung dismissal order, natanggap doon sa Senado, doon sa Committee on Rules. Ang may hawak noon sa Committee on Rules sa Senado, si Senator Tito Soto. Tapos, ang Senate President is Coco Pimentel. Dinisregard sila, gawa ng mayroong tatlong technicalities na nakita ang mataas na kapulungan. Ang una is, nangyari ang akusasyon 2008. Sinampahan ng kaso 2015 na. So, mayroong teknikalidad sa House Rules, sa role ng Ombudsman na 1 year ang duration na magsampa ng kaso. Simula noong inimbestigahan. Pangalawa is, it is not final and executory. Gawa ng, nag-file pala siya ng apila agad di Senator Villanueva. Siyang pending na motion for reconsideration eh. So, pangalawa na yun. Pangatlo is yung the Ombudsman has no disciplinary authority ang Ombudsman. So tatlong teknikalidad ang nakita ng Senate House Rules Committee para ibasura nila yung dismissal order na siniserve ni Ombudsman Morales noon. Part 3 tayo. Abangan ninyo ha, abangan ninyo.